si Jade Buhoy. At ako naman si Butch Sarano. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH at DILG isinagawa ang kauna-unahang cancer screening service para sa kababaihan. AFP, muling nanindigang walang basehan ang isinuwalat ng China na new model kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. PBBM, negatibo sa cocaine test matapos isiwalat ng isang ospital sa pandinig sa Senado. SRA, tinitignan ang posibilidad na mag-import ng asukal, concentrated sugar tinatangkilik sa merkado. Toll barrier sa NLEX, planong tanggalin sa Nobyembre. Filipino cyclist, nag-uwi ng medalya sa 2024 Asian Mountain Bike Champs. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nagtulungan ang Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Health o DOH kamakailan upang ibahagi ang organized cancer screening services para sa mga babaeng empleyado na may temang babae mahalaga ka, magpa-cancer screening na. Kabilang sa mga serbisyo sa screening ng cervical cancer ay ang advanced molecular techniques gaya ng human papilloma virus, DNA test para sa mga kababaihang may edad 30 hanggang 49. Pati na rin ang mga pagsusuri sa cytologic tulad ng pap smear o visual inspection na may acetic acid para sa mga babaeng may edad 50 pataas ay ipinamahagi rin. Ayon sa dalawang ahensya, ang kaganapang ito ay layong mapabuti ang kalusugan ng kababaihan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman ukol sa sakit na ito at ang pag-iwas pati ang pagkontrol sa kanser. Nakatanggap ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga pamilyang apektado ng landslide sa Surigao del Norte. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa nagdaang landslide sa barangay Siana ng Mainit Town, Surigao del Norte, noong 11 ng Mayo ay maraming pamilya ang naapektuhan kung saan agad namang nagpadala ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga Region. Ang tulong na naihatid sa 266 na pamilya ay umabot sa mahigit 2 milyong pisong halaga ng mga pagkain at non-food items. Ipinamahagi din kahapon 12 ng Mayo ang family food packs na naglalaman ng sleeping kit, hygiene kit, family kit at kitchen kit. Kasabay din dito ang pagdalaw ng mga kawani ng Field Office Caraga sa evacuation centers para tignan ang lagay ng mga nailikas dahil nasa 25 kabahayan din ang naitalang nasira ng landslide. Siniguro naman ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na patuloy na susubaybayan ng kagawaran ang lagay ng mga nasalanta para hatiran ng karagdagang tulong. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa magandang balita na hatid natin ngayon, ay usapan ang samahan ng mga kotsero sa Intramuros kung saan magkakaroon ng diskwento sa Kalesa Rides ang bawat sasakay. Bilang ito'y selebrasyon sa Intramuros Administration 45th Anniversary kung saan kasabay din dito ang pagsuporta na iboto ang Intramuros bilang Asia's leading tourist attraction sa World Travel Awards 2024. Ang diskwento ay mag-uumpisa sa ika-20 hanggang ika-26 ng Mayo kung saan nasa 20% discount ang alok sa mga regular na pasahero at 30% naman para sa mga senior, may kapansanan at estudyante. Muling nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na walang basihan ang pahayag ng China ukol sa new model o kasunduan ukol sa issue sa West Philippine Sea. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ayon kay Philippine Navy for West Philippine Sea, spokesperson Commodore Roy Vincent Trinidad, pinag-aaway lamang umano ng China ang mga opisyal ng gobyerno. Inililihis lamang umano nito ang issue ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya naman ayon kay Trinidad,
ito umano ay taktika na marites warfare. Ito ang kanyang pahayag sa isang press briefing na tugon sa kamakailang isiniwalat na new model o kasunduan ng China at Pilipinas sa regulasyon sa West Philippine Sea. Paggigiit ni Trinidad, walang basihan ang nasabing kasunduan. Gayon din ang ibinunyag nito na umano'y audio recording ng isang mataas na opisyal ng Westcom at isang Chinese official. Matatanda ang ipinahayag ng Department of National Defense, National Security Council at Department of Foreign Affairs na walang katotohanan ang nasabing kasunduan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, magsisimula ng makaranas ang bansa ng mahalumigmig at posibilidad na pag-ulan sa hapon ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Dahil dito, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Batanes at Cagayan na dulot ng umiiral na frontal system. Habang bahagyang maulap hanggang papawiri na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog naman ang mararanasan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Kongreso inaprubahan ang pagmumungkahi ng batas sa Magna Carta of Children. COMELEC nilinaw na walang nagsampa ng petisyon, kansilahin ang COC ni Tarlac Mayor Alice Guo. PBBM negatibo sa cocaine test matapos isiwalat ng isang ospital sa pagdinig sa Senado. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isiniwalat ng isang drug examiner ng St. Luke's Medical Center, Global City, na nagnegatibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa cocaine test noong November 2021. Ito ang binunyag sa isang pandinig sa Senado ni drug analyst na si Generesa Reyes na lumagda sa drug report ni Pangulong Marcos. Ayon naman kay Dr. Cecilia Lim na signatory ng nasabing test, ay cocaine test lamang ang hiniling ng Pangulo at hindi ang ibang uri ng pinagbabawal na gamot. Isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang pagpaparusa sa paglabas ng mga confidential information ng gobyerno. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ayon kay Senator Francis Tolentino, ang mga dokumento ng pamahalaan ay palaging nanganganib na ma-access at magamit sa mga bagay na labag sa pambansang interes. Ito ang pahayag ng senador sa isang pandinig sa Senado ukol sa pagkalat ng mga confidential information ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Napag-alaman sa nasabing pandinig na walang batas na nagbabawal sa pribadong individual na magsiwalat ng mga sensitibong impormasyon. Ang mayroon lamang umano ay nakatuon lamang sa mga kawani ng pamahalaan. Dahil dito naghain si Senator Tolentino ng Senate Bill 2667 o ang National Security Information Clearance Bill. Sa ilalim ng panukalang ito ay ang sistemang mangangasiwa sa mga confidential information ng pamahalaan. 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong ang ipapataw sa mga lalabag na pribadong individual. Samantala, 12 hanggang 20 taon na pagkakakulong naman sa opisyal ng pamahalaan. Kasama rin dito ang administrative liability, diskwalifikasyon sa public office at pagtanggal ng retirement benefits. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang hangaring matugunan ng dental health ng mga Pilipino sa bansa, nangako si House Speaker Martin Romualdez sa kanyang hangaring isulong ang mga hakbang upang makapagbigay access sa kalusugan ng mamamayan. Para sa buong detalye, narito ang balita ni Jade Buhoy. Planong suportahan ang kalusugang dental ng mga Pilipino.
Yan lamang ang pangako ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagdalo nito sa Philippine Dental Association Convention kamakailan. Ang nasabing hangaring ito ay bahagi ng kanyang pagsuporta upang isulong ang dental health sa bansa. Ayon kay Romualdez, buo ang kanyang suporta sa pagsulong ng edukasyon sa kalusugan at access sa dental care na siyang kinakailangan upang maprotektahan ang bawat mamamayan. Aniya, nais nilang magsimulang siguraduhin na ang bawat lungsod at munisipalidad ay may kaakibat na dental service bilang isa sa pangunahing serbisyong pangkalusugan. Ito rin ay sumasagot sa isyong hindi pagtugon sa pangkalusugang aspeto ng bibig ng tao magmula sa pagkain, pananalita at pakikisalamuha. Bahagi niya ayon sa pagsasaliksik ng World Health Organization, bunsod ng mga komplikasyon rito gaya ng tooth decay na nararanasan ng bawat 7 sa 10 Pilipino, mayroong higit sa $825 million ang nasasayang sa lakas paggawa bunsod ng mga pangunahing oral disease sa bansa. Dito binigyan diin niya ang pagiging bahagi ng dental health care sa Universal Healthcare Act upang ang isyong pangkalusugan na nasosolusyonan ay makatulong sa bansa upang magkaroon ng maunlad na ekonomiya bunsod ng mga malusog na manggagawa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Upang mas mapaigting ang patakaran para sa proteksyon at kaligtasan ng mga paslit, inaprubahan na sa Congress ang pagsulong ng Magna Carta for Children bilang komprehensibong batas ukol sa layuning ito. Para sa kabuuang detalye, nagbabalik si Jade Buhoy. Inaprubahan ng Committee on Welfare of Children sa pamumuno ni BHW Party List Representative Angelica Co ang pagmumungkahing isabatas ang House Bill 10159 o ang Magna Carta for Children. Ayon sa iminungkahing batas, ito'y naglalayong gumawa ng patakarang poprotekta sa karapatan ng bawat bata, partikular na sa mga nasa marginalized sector. Pahayag ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang aksyong ito sa ilalim ng pananagutan ng United Nations Convention on Human Rights for Children na siyang nais tugunan ang pagiging malaya sa diskriminasyon, hangarin, kapakanan sa buhay at maging ang pagiging bahagi sa lipunan ng bawat bata. Kabilang din sa nasabing batas ay ang pangangailangang makapagpatayo ng infant-friendly facility sa mga hensya at iba pang establishmento, maging ang panghihikayat sa mga itong makilahok sa gawaing pampamayanan at aktibidad para sa mga kabataan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang pagdinig ng Kongreso sa isinusulong na reformasyon sa Rice Tariff Law, inaprubahan rin dito ang hangaring mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Ayon sa kasalukuyang pagdinig, ninanais na palawakin ang kalakalan sa pamamagitan ng pagpapaluwag sa mga patakaran ng pag-angkat ng bigas. Nang sa gayon, ang sektor ay mapoprotektahan ang mga lokal na producer maging ang pagpapalakas nito na makasabay sa pandaigdigang merkado. Ang nasabing reformasyon sa Rice Tariff Law ay isinusulong ayon sa Kongreso upang magamit ang pondong inilaan at kinikita ng sektor tungo sa pagpapalago ng crop insurance. Nagbigay paliwanag na si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ukol sa dahilan ng pagtanggap ng COMELEC sa Certificate of Candidacy o COC ni Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa nakaraang halalan. Ito ay matapos ang umuugong na pagkwestiyon sa nasyonalidad at pagkakaluklok ng alkalde at kaniya umanong kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators or POGOS. Ayon sa COMELEC, alinsunod sa batas at desisyon ng Korte Suprema, walang kapangyarihan ang ahensya na idiskwalipika ang isang kandidato batay sa edad, citizenship, residency, registration bilang botante at literacy o kakayahang magbasa at magsulat. Aniya, walang umanong nagsampa ng formal na petisyon laban sa pagkansela ng COC ni Mayor Guo. Gagawin ng Accredited Practical Driving Examination Center ang Motorcycle Riding Academy. Ito ay matapos lagdaan ng MMDA at LTO ang isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng dalawang ahensya. Tunghayan ang kabuuang detalye sa ulat ni Princess Castro.
Practical Driving Examination Center o PDEC accredited. Iyan ang aasahan sa Motorcycle Riding Academy o MRA ng mga motoristang gustong kumuha ng lisensya. Ito ay matapos lagdaan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Land Transportation Office o LTO nitong Lunes, 13 ng Mayo, ang isang Memorandum of Agreement o MOA. Nakapaloob sa kasunduan ang mga sumusunod na motorcycle maneuvers na kinakailangan gawin sa MRA ng mga motorista. Una na rito ang serpentine maneuver na sinundan ng left turn and stop in the backs, cone weave and U-turn, at ang panghuli, acceleration and sudden braking. Bukod dito ay magkakaroon din ng interconnection ng MMDA-MRA sa Land Transportation Management System, habang magtatalaga naman ang LTO ng driver skills rater para magsagawa ng practical driving examination. Samantala, mananatiling libre ang training sa Riding Academy ng ahensya. Matatagpuan ng MMDA-MRA sa Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Pasig City. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod ng pagtaas ng presyo ng refined sugar sa merkado na siyang isang dahilan sa pagtangkilik ng ilan sa concentrated o magic sugar, tinitingnan ngayon ng Sugar Regulatory Administration ang posibilidad na pag-angkat ng asukal sa bansa. May ulat muli si Princess Castro. Bunsod ng pagkabahala na muling bumagsak sa 27,000 metric tons ang stocks ng refined sugar gaya ng nangyari noong taong 2022, pinag-aaralan ngayon ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang posibleng pag-angkat ng asukal upang maiwasan ang pagtaas ng presyo sa retail market. Sa nasabing taon, umabot sa 130 piso ang retail price ng asukal. Samantala, kaugnay din ng pagtaas ng presyo ay ang pagkabahala sa pagtangkilik ng ilan sa concentrated o magic sugar kung tawagin sa merkado. Sa ilang palengke, kapansin-pansin na nagiging kakumpetensya na ng mga nagtitinda ng asukal ang naturang artificial sugar dahil sa ito ay mas mura at malasa kahit kaunti lang ang ilagay sa inumin. Sa Commonwealth Market, nasa 35 pesos lang ang kada piraso nito. Bagamat mura, hindi hinihikayat ng SRA sa publiko ang chemical sweeteners dahil bukod sa banta ito sa bentahan ng lokal na asukal, ay masama rin ito sa kalusugan. Sa kabilang banda, ayon kay SRA Administrator Pablo Azcona, tagubili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang target na import volume ay kinakailangang nasa 185,000 metric tons hanggang 200,000 metric tons o katumbas ng halos 2 buwang buffer stock. Gayunpaman, may nakaadyang trigger point sa mga antas ng stock bago ang pag-activate ng plano sa pag-import ayon kay Azcona. Paliwanag niya, isa na rito ang humigit kumulang 3 buwan na supply kung saan kailangan ibase sa aktual na pag-withdraw ng demand, kabilang na ang pagsasaalang-alang sa timeline ng pagpapadala, inspeksyon at pagpapalabas mula sa mga internasyonal na bansa. Nitong Biyernes, nananatili pa rin sa 73 pesos hanggang 100 pesos ang per kilo ng refined sugar sa Metro Manila. Sa kabila ng lahat ng ito, tiniyak naman ng SRA na may sapat na stock ng asukal at matatag na supply at presyo ng tingi. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force, PNP-ACG nagbabala ukol sa fake shopping website. Toll barrier sa NLEX, planong tanggalin na sa Nobyembre. Mga bagong bukas center sa Bohol, bukas na. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Target pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX na tagalin ang mga toll barrier upang maiwasan ang mabigat at daloy ng trapiko sa Nobyembre. Ito ay ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kung saan plano ring ipatupad ang Mandatory Radio Frequency Identification o RFID sticker sa mga sasakyan para sa electronic payment sa mga tollway. Ang mga planong ito ay bahagi ng layunin ng NLEX na gawing digital na ang mga operasyon ng toll para sa mabilis na transaksyon. Isang babala mula sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG, mag-ingat sa panganib na dala ng peking shopping website na kumakalat ngayon. Ang buong impormasyon ating alamin mula kay Daniza Lopez. Pinag-iingat ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang publiko sa fake shopping website kung saan nagpapanggap itong isang lehitimong website na maaari kang makapamili online. Ngunit ang modus sa likod nito ay ang pangunguha ng personal na impormasyon, kabilang na ang bank details, password at iba pa. Kung kaya't ibinahagi ng PNP-ACG ang ilang mga paraan para matukoy kung lehitimo ba ang isang website na pinagbibilhan o binibisita. Ayon sa PNP-ACG, kadalasang mababa ang kalidad ng mga larawan na nakapaskil sa mga peking website kung saan masyado ring mura para maging katotohanan ang nakalagay na presyo. Naglalaman din ito ng mga typo, maling grammar at limitadong contact details kung saan hindi rin beripikado ang mga social media account na nakasaad. Paalala ng ahensya, huwag ililink ang bank account o card details sa mga hindi beripikadong website ng pamilihan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Matagumpay na pinasinayaan ng Department of Health o DOH kasama ang ilang opisyal ng Zamboanga Peninsula Center for Health Development o CPCHD ang bagong Pilipinas Servicio Fair o BPSF sa Zamboanga City High School sa Tetuan, Zamboanga City nitong nagdaang ika-10 ng Mayo. Sa nasabing seremonya ay binahagi ng DOH sa mga benepisyaryo nito na kinabibilangan ng mahigit 2,100 individual ang mga ambulansya, portable x-rays at iba't ibang assistive devices na nagkakahalaga ng 18 milyong piso. Kabilang din sa mga serbisyo, ibinahagi ng CPCHD at DOH retained ang mga hospital, ang mga medical na konsultasyon, dental services, laboratory tests, cancer screening, mga operasyon, pagbabakuna at marami pang iba. Nitong kamakailan lang ay pinasinayaan ng Department of Health Central Visayas Center for Health Development kasama ang Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center, pamamahalang panlalawigan ng Bohol at pamahalaang lungsod ng Tagbilaran ang dalawang bagong urgent care ambulatory service o BUCAS centers sa munisipyo ng Trinidad at Tagbilaran City sa Bohol. Alinsunod sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagpapatayo ng 28 BUCAS centers sa bansa ay inisyatiba ng DOH upang makapagbigay ng bukas at dekalidad na serbisyong pangangailangang pangkalusugan para sa 28 milyong pinakamahirap na Pilipino. Naipadyak ni Gart Gerland at John Andre Aguja ang pilak at tadsong medalya sa 2024 Asian Mountain Bike Championships na ginanap sa Putrajaya, Malaysia. Bagamat kinapos sa kampyonato, itinanghal sa ikalawang pwesto si Gart matapos ang kanyang kampanya sa Elite Cross Country Eliminator. Habang nakahabol naman sa podium spot si Aguja, makaraang matapos sa ikatlong pwesto sa Junior Cross Country Olympic Course. At narito ang recap ng mga nagbabagong balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH at DILG isinagawa ang kauna-unahang cancer screening service para sa kababaihan. AFP, muling nanindigang walang basehan ang isinuwalat ng China na new model kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. PBBM, negatibo sa cocaine test matapos isiwalat ng isang ospital sa pandinig sa Senado.
SRA, tinitignan ang posibilidad na mag-import ng asukal, concentrated sugar tinatangkilik sa merkado. Toll barrier sa NLEX, planong tanggalin sa Nobyembre. Filipino cyclist, nag-uwi ng medalya sa 2024 Asian Mountain Bike Champs. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Jade Buhoy, sa ngalan ni Butch Serrano, at ito ang News Force.